sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, heads will roll. Any comment on that, ma'am? Well, that's to be expected. Dapat lang marinig natin yan sa Chief Executive kung may mga executive agencies na nagpabaya o worse, kung kasabwat dito sa pagpapatakas o pagtakas kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Dapat lang may managot. That's the principle of transparency and accountability. Our guest for today is the Chairman of Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, the Deputy Minority Leader, Risa Hontiveros. Hi, ma'am. Magandang umaga. Magandang umaga po, or tanghali. Tama. Magandang umaga, tanghali. Miss Ellie at mga kasama sa Senate Media. Ma'am, do you have any opening statement o Q&A na agad tayo? Pwedeng Q&A na po agad. Ma'am, una muna dito sa nangyari na paglabas ng bansa ni Alice Guo, immediately ang Malacanang iniutos na ni Executive Secretary yung pagkansela ng pasaporte nitong si Alice Guo. So, any comment on that? Kasi ang inutusan ho DFA at the Department of Justice to cancel the passport of Alice Guo. Wini-welcome ko po talaga yung pag-uutos ng ES on behalf sa Presidente, sa DFA, na kanselahin na nga ang pasaporte ni Guo Huaping o Mayor Alice Guo. At sana masunod yung utos na iyan sa lalong madaling panahon. Hindi naman po nagpapahuli ang DFA and I have information from them that in fact, yung Philippine passports ni na Guo Huaping o Alice Leal Guo kasama na ni na Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo at Catherine Cassandra Leong ay in fact ni-report na nila sa Philippine Center for Transnational Crime, Interpol, para sa appropriate action nila. So itinaas na rin po hanggang sa level ng Interpol. At the same time, ang DFA ay kaagad sumulat sa BI at saka sa NBI noong pang June 26 nitong taon at muli noong July 9 nakaraang buwan para i-establish na minis-declare ni Mayor Alice Guo ang kanyang identity at citizenship sa kanyang passport applications at kasunod din po ng mga pagdinig ng aming komite at ni-request na i-cross-match yung biometric records ni Mayor Alice Guo na nahahanap sa database ng DFA vis-a-vis yung records nung kanilang mga database ng BI, database ng NBI, upang magamit ito ng DFA bilang ebidensya para i-establish yung fraudulent identity. And last but not the least, kaugnay niyang very welcome na utos ng Office of the ES sa DFA. Ang DFA OCA, yung isang opisina nila, Office of Consular Affairs, ay gumawa ng isang precautionary measure na isama sina Mayor Alice Guo at kanyang pamilya sa passports watchlist database. Anong epekto ng pagsama ng kanilang mga passports sa database na ito? Ito'y upang mapigilan yung pag-issue ng bagong passport kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping at sa kanyang mga family members. So muli, wini-welcome ko talaga yung aksyon ng Office of the ES at wini-welcome din at ina-appreciate itong mga dating at kasalukuyang aksyon ng DFA. So may hirapan na si Alice Guo at ang kanyang pamilya dun sa kanilang paglipat-lipat, considering na itinaas na nga sa Interpol tapos inilagay na yung sa passport database ng DFA. So ano yung implication pa noon yan? At least ang implication yan ay hindi lang mahihirapan kundi totally mapipigilan na magamit pa yung Philippine passports nila. Pati ni Guo Huaping, lalo na't hindi naman siya Filipino citizen at walang K, humawak at gumamit ng Philippine passport, hindi na nila magagamit ito upang maglabas-masok, hindi lang pala dito sa Pilipinas, pero sa iba pang mga bansa dito sa ASEAN region. Pero may Chinese passport si Alice Guo, pwede niyong gamitin pagpunta ng iba pang bansa sa amin? Chine-check pa po namin kung valid pa yung Chinese passport ni Guo Huaping, pero kahit ito ay valid pa at may mga impormasyon na paso na ito, expired na ito, so lalong mahihirapang kumilos at dahil ngayon pa lamang ay tumatanggap na ng mga helpful information mula sa kanilang counterparts ang iba't ibang Philippine law enforcement authorities, dapat sa ganyang paraan din sisikip ang espasyo na
patuloy na lamang at habang panahong makatakas si Guo Huaping sa Senate warrant of arrest at sa iba pang instruments na in-issue o maaari pang i-issue ng mga Philippine authorities. Ma'am, aside dun sa pagkansila ng pasaporte, sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, heads will roll. Any comment on that, ma'am? Well, that's to be expected. Dapat lang marinig natin yan sa Chief Executive kung may mga executive agencies na nagpabaya o worse, kung kasabwat dito sa pagpapatakas o pagtakas kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Dapat lang may managot. That's the principle of transparency and accountability. So ma'am, yung ipapatawag niyong hearing, makatutulong yun para ma-identify sino yung mga government officials or personnel na dapat na masibak sa trabaho. Yes, yan po ang pinaka iimbestigahan at aalamin ng committee hearing na bunga ng pag-raise ko ng question of privilege at yung manifestation kong iyon ay ni-refer sa Senate Committee on Justice and Human Rights. So nakasulat na ang chair nito na si Minority Leader Coco Pimentel sa Majority Leader na siya ay magbubuo ng isang subcommittee ng Committee on Justice na ako po yung i-assign niya na manguna dyan para imbestigahan lahat ng mga issue, lalong-lalo na yung tanong na iyan, paano at bakit at sino ang mga kasabwat o pabaya sa pagtakas ni Alice Guo. Ma'am, kailan yung hearing at sino yung mga ipapatawag po ninyo? Magkakaroon na po ng hearing sa susunod na linggo, araw ng umaga ng Martes, August 27? 27. So Martes, August 27 sa umaga at kinukumpleto na namin ngayon yung mga resource persons. Lahat ng naging laman ng mga balita these past couple of days upang mag-shed ng light mula sa panig ng mga abogado at iba pang named persons dito sa pagtakas ni Guo Huaping sa Pilipinas. Yung kanyang abogado, ma'am, sinasabi pa rin, naniniwala sila na nandito pa rin sa Pilipinas si Alice Guo dahil yung nagnotaryo, sinabi niya, kita niya, kailan ba yun? August 14? Oo, nakita daw niya sakay ng isang sasakyan, hindi daw bumaba ng sasakyan. So, ano po ba ito? Sabi nila naniniwala sila na nandito pa si Guo Huaping. Unfortunately, sa kasong ito na ang dami ng controverting pieces of evidence o information man lamang, hindi lamang mula sa mga otoridad dito sa Pilipinas, pero sa mga counterparts ng ating mga otoridad o mga resource persons mula sa ibang bansa. Unfortunately, ang belief na iyan ay kailangang patunayan ng physical presence ni Guo Huaping. Sabi naman ng isang abogado, nakita niya si Guo Huaping sa kanyang sasakyan. Again, tatanungin na lang siguro namin dun sa abogadong iyon, paano niya mapapatunayan na yun talaga si Guo Huaping. And kung totoo man, no, na labas-masok siya dito, nakatakas siya noon, pero pabalik-balik pa rin dito, all the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto. Hindi yan acceptable dito sa atin at mukhang naging concern na rin ng mga authorities at ibang concerned parties sa ibang mga bansa sa ating rehiyon. Ma'am, do you think wala talagang alam yung abogado na kung lumabas na ng bansa nga si Alice Guo? Or pinagtatakpan lang siya? Mataas ang tiwala ko sa mga abogado kaya itatanong namin sa kanila ano ba talaga ang totoong alam nila. Before Macon, ma'am, ang Pangulo, that's, di ba, parang nagdulot ito ng kahihiyan internationally ng isang wanted na tao na nakalabas ng Pilipinas. So, dapat talaga na may ipakita lang yung Malacanang na aksyon na gagawin, yung may dapat panagutin talaga ang Malacanang dito. Meron talagang, I think, hinihintay na aksyon mula sa Malacanang para managot o papanagutin yung mga kasabwat at o nagpabaya dito. Dahil reputasyon ng Pilipinas ang nakataya dito. Ang dami na pong nailabas na issue kaugnay ng Pogo at krimen nito ng Senate Committee on Women sa 4 na taong investigasyon namin mula Pogo-related prostitution hanggang illegal recruitment and detention, yung mahabang panahon ng pagbunyag tungkol sa pastilla scam sa ating Bureau of Immigration. At ngayon, itong human trafficking, cyber scamming, money laundering, unsettled issue ng espionage, pagkasangkapan ng ating mismong citizenship at mga identification documents. Ano pa bang hinihintay natin para sabihin, enough is enough? Sobra ng pinahihiya ang Pilipinas sa ating mga sarili bilang mamamayan at ngayon pati sa ibang mga bansa.
I think kahit si Presidente ay hindi na niya pwedeng tiisin ang ganitong sitwasyon. Kasi dagdag kahiyan, ma'am, kung walang mananagot dito. At least sinabi na nila na heads will roll, so let's see. Dapat talaga, ang dapat managot ay managot. Okay, Juan, Amor, and then Marlon, and then Vec. Ma'am, aside from the Senate conducting an investigation to determine liability, so may efforts ba to help the concerned government agencies para ibalik siya rito sa Philippines? Actually po, at nabanggit ko rin ito sa question of privilege ko noong Lunes, ang attitude ko kasi ay ang aming mga investigasyon ay in aid of legislation at talagang policy-centered, policy-based. So, lalo na nung binan ni Presidente, totally ang mga POGO, pina-wind down sila hanggang December 31. Dapat magkakaroon ng just transition para sa mga Pilipinong empleyado o kaya't naghanap buhay sa mga POGO. Nagsimulang mamuo yung pakiramdam ko na, okay, our task is winding down here also. Nag-e-end ito as far as POGOs are concerned. And panahon na para ang law enforcement talaga ang mag-take ng reins dito. Ang problema, kung ang law enforcement pa ba ay kailangang investigahan? Kasi ang tanong ay, did they drop the ball? May mga kasabwat nga ba dito? So, Yung kung may babalik. So, kaya ngayon, yung expectation ay sa mga law enforcement agencies natin, lalo na't kung nakatatanggap na sila ng impormasyon o magbubuo sila ng active coordination sa mga counterparts nila sa ibang mga bansa, basta't yung initial objective stance, kailangan mapaharap si Guo Huaping dito sa Senate Committee at sa anumang korte na habang nahihinog yung mga kasong inihahain laban sa kanila, ay maaring mamuo kung may magkaroon ng warrant para sa kanya mula din sa ating mga korte. Ma'am, do you personally, do you believe na there was a concerted effort for the escape of Guo? Hindi ko pa alam kung may concerted effort at ganong kalawak ito posible. Yan ang magiging investigasyon namin ng Senate Committee on Justice Subcommittee sa Martes. Pero klaro tingin ko na imposibleng nakaalis siya, nakatakas siya, na walang ni isang tumulong sa kanya na dapat sa halip ay pinigilan yung pag-alis niya. Or at the very least, dahil nasa ILBO na siya noon, Immigration Lookout Bulletin Order, na nag-inform sa ating mga law enforcement authorities na siya ay paalis. Kasi bakit walang official record ng kanyang pag-alis? Buti pa ang Malaysia, may record na siya ay dumating doon. Pero ang tanong natin, paano siya nakalis dito? Kaso nabawasan ko na ito. Saan ka na iba? Ay, may bawas na. Okay, Amor. Hi ma'am, good morning po. Yan. Ma'am, clarify lang po on dun sa sinabi po nyo na itinaas na po sa level ng Interpol. Ano po yung naging process noon and ano po yung hinihintay nating action from the Interpol? Okay. So, batay sa information ko mula sa DFA, the Philippine passports of the aforementioned individuals, sina Guo Huaping, ang mga kapatid niyang sina Sheila at Wesley Lia Guo, at si Catherine Cassandra Leong. The Philippine passports of the aforementioned individuals have also been reported to the Philippine Center for Transnational Crime, Interpol, for their appropriate action. Ibig sabihin, dahil officially ni-notify na ng DFA ang Interpol and particularly yung Philippine component nila na Philippine Center for Transnational Crime, ay pwede nang i-determine ng Interpol ano yung mga appropriate actions that they can take. At pumasok na rin ito sa atensyon nila bilang kaugnay ng issue ng transnational crime. So malinaw na ito, ang pagkataon ni Guo Huaping at yung tatlo pa ay of interest sa kanila, sa Interpol, dahil kasabwat sila o iniimbestiga sila at subject yung isa sa kanila ng warrant of arrest ng Senate in relation to transnational crimes
in relation to POGOs in the Philippines. So, ma'am, tama po ba it's either blue or red notice? Yun po yung iniintay natin? That those are possible issuances of the Interpol. Nababanggit din iyon kaugnay halimbawa ng sitwasyon ni Apollo Kibuloy na kapag naisama siya sa red list ng Interpol, hindi lamang ang Philippine law enforcement authorities, hindi lamang posible ang law enforcement authorities ng US kung mahinog yung apat na kaso laban sa kanya sa US, pero ang mas marami pang law enforcement authorities ng iba't ibang mga bansa na lumalahok sa Interpol. So can we say naliliit na yung mundo na gagalawan ni Alice Go at ng pamilya niya? Nagsisimula ng lumiit talaga ang ginagalawa ni na Guo Huaping at ng pamilya niya dahil hindi lamang Philippine government pero Interpol, ang isang international agency, ay may official na pagpapansin na sa kanila. Sorry, ma'am, do we know kung kailan po na-report sa Interpol? I can get back to you on that kung kailan ni-report dito sa Interpol yung tungkol sa Philippine passports nitong mga ito. Pero binigay sa akin yung information na yan pursuant din sa directive ng ES dated 20th August. Pero alamin ko po, posibleng mas maaga pa nilang ni-notify ang Interpol. Okay, Marlon. And then Vec. Ma'am, dito sa pagtakas ni Alice Go, should this warrant the resignation of the BI commissioner or yung mga hierarchy ng BI? Pwede naming itanong yan at i-consider kapag tapos yung hearing nung Senate Committee on Justice Subcommittee. Klaro naman yung mga ahensya na iimbitahin namin at tatanungin sa hearing na iyon at kasama na po yung Bureau of Immigration. How do you compare this dun sa Pastillas incident, yung scam na nangyari? Well, magkakaugnay yung dalawang insidenteng ito dahil nasa 4 na taong trajectory ng pag-imbestiga ng Senate Committee on Women laban sa mga POGOs. And maalala nyo, we spent many months, about a year, sa pag-imbestiga lamang dyan sa Pastillas scam. At nung lumitaw naman itong ugly head ng human trafficking, ulit kaugnay ng mga POGO, hindi kakaunti ang nagtanong, nabuwag na ba talaga yung sistema na ginamit para sa Pastillas scam noon? Naputol na ba talaga yung revenue stream na iyon? Or nagmorph lang siya para manatiling bahagi nitong iniimbestiga ngayong mga human trafficking at iba pa sa mga POGO hubs na ito, kaugnay ng mga personalidad tulad ni Guo Huaping. So, ito ay aalamin din po namin sa pagdinig, pero sentro muna dito sa pagtakas niya sa Pilipinas. Sen, hindi ba mas malalato kasi alam naman nila obviously na napakalaking storya nito, ang dami naghahanap kay Alice Go, and then mayroon silang natapang nila para paalisin ng bansa si Alice. Mukhang matapang talaga, first of all, si Guo Huaping at yung mga kasama niya. Ang lakas ng loob, lumabas dito, pumunta sa ganito't ganyang bansa, reportedly, at least yung isa bumalik daw dito, ayon daw sa kanyang abogado. So, hindi mahihina ang mga loob. At kung ganun, kung mayroong mga kasabot sila sa loob ng anumang Philippine government agency natin, malakas din ang loob. So, kailangan ipakita na no one is above the law. Nino man sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, kahit alingmang ahensya sa gobyerno, bound by laws, not just to follow but to uphold the law. At kapag lumabas sa investigasyon namin na meron sa kanila na nagpabaya at worse, naging kasabwat, hindi kami mangingiming i-communicate yan very, very strongly sa executive at sa publiko rin. Ma'am, ano kayong posibleng dahilan? Bakit ganun kalakas ang loob? Kung sino man yung nakipagsabuatan, na alam naman yung napaka-controversial ni Alice Guo, pero bakit kaya ang lakas ng loob niya para tulungan na makatakas si Guo? Siguro isang patunay din yan na kung cost-benefit analysis sila, syempre, business na usapin ito sa kanila, talagang napapatunayan na talagang dapat i-ban yung mga POGO na yan. Dahil sa kabila ng posibleng criminal liabilities nila sa panig ni na Guo Huaping at pati administrative liabilities, bukod sa criminal liabilities sa panig ni numang government person na kasabwat nila, mukhang yung benefits sa loob ng mahabang panahon ay malaki talaga. Nakita pa lamang natin dun sa magnitude ng assets ni Guo Huaping na pinrease ng AMLAC
kita natin yung mukhang laki ng pera na dumadaloy sa buong pogo industry na ito sa loob ng nakaraang mga taon. So siguro yan, no? Yung abuse of power, yung pag-infiltrate ng mga centers or agencies of power dahil may kaugnay na malaking pera din.